Again, parusa ba ng Diyos ang COVID-19 o hindi? May kinalaman ba ang kamay ng Diyos sa COVID-19 o hindi? O sa anumang salot na dumarating sa ating bayan? Okay, Isaiah 45 verse 5 to 12. And I would like to read. Okay? Mahaba masyado, pero importante makinig salita ng Diyos. I am the Lord, and there is no one else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me, that thou may know from the rising of the sun, okay? And from rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is no one else. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Woe unto him that striveth with his maker. Let the potsherd strive with the potsherd of the earth. Shall the clay said to the fashioneth, to him that fashioneth it, what makest thou, or thy work? He hath no hands. Woe unto him that said unto his father, what begetteth thou? Or to the woman, what hast thou brought forth? Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands. Command ye me. I have made the earth and created man upon it. I even my hands have stretched out the heavens and all their hosts, and have commanded it. Okay, anong premise? Ang sabi ng Diyos, ako ang may likha ng lahat. Inutusan ko ang lahat na magkaroon. I stretch out, sabi, the heavens, at ang lahat ng naroon. At inuutos ko lang yan, sabi ng Panginoon. Okay, pag-aralan natin maigi yan. God is the creator. Ang sabi dito sa verse 7, doon tayo mag-focus. Sabi, I form the light and create darkness. Doon tayo, I form the light and create darkness. Okay, even in art. Okay, pag-aralan natin ang art. Sa art, pag tumingin ka sa mga portrait, pag walang shadows, ang tawag dyan flat. Kahit yung mga trabaho ni Amorsolo sa painting, naglalaro ang liwanag, no? At ang dilim. Kahit dito sa background ko, naglalaro yung liwanag at dilim. Pag wala yung liwanag at dilim na yan, walang ano yan eh, walang sabihin natin, walang kaartihan o walang definition. Hindi nagkakaroon ng contrast. Malalaman mo lang ang masama kapag may mabuti at malaman mo lang ang mabuti kapag may masama. Ganyan eh. Negative, positive. That's life. That's how God created the world. Meron negative, meron positive. God created darkness. God created light. Experience. Okay. Actually, experience are mistakes. Pag nagkamali ka, natatandaan mo because that teaches you. Pag walang experience, walang mistakes, you don't learn. So, kahit saan natin tignan, may negative and positive lagi ang buhay. Ganyan dinikha ng Diyos yan. May gabi, mayroong umaga. May liwanag, mayroong dilim. Okay. Tignan niyo ang Diyos. Even the prodigal son, the story of the prodigal son. Kung tutuusin lahat tayong tao, prodigal son tayo. Bakit? Naglalayas tayo eh. Madalas naglalayas tayo sa presensya ng Diyos. Then bumabalik tayo. Then kinakalinga tayo ng Diyos. Why? Because God wants us to learn. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos sa parang robot. Binigyan niya tayo ng free will, ng freedom to choose between what is good and what is evil. Katulad sa Garden of Eden. When we talk about the Garden of Eden, we're talking about ourselves. Tandaan niya. Pag pinag-usapan natin ang hardin ng Eden, ang pinag-uusapan natin, sarili natin. Bakit? Nasa hardin pa rin tayo hanggang ngayon. Meron tayong choice. Ang bawat tao may choice. To do good or to do evil. To receive good, to receive evil. Actually, sabi nila, galit daw ang Diyos, pinadala tong salat na to
para ano, pwersa ng tao? No. Hindi naman pwersa ang Diyos ng tao. Ang gusto ng Diyos, ang tao ay maging mabuti. Bakit? Sapagkat ang kaakibat ng kabutihan ay mabuting buhay. Kaya sabi nga dun sa isang commandment, no? Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito'y matuwid. At ito ang utos na may pangako sapagkat hahaba ang inyong buhay. Yeah? Pero ano yan may benefits. Good things has benefits. Kahit sa law, sumunod ka sa batas. The truth will set you free. Ganun yan di ba? Nakita ko tinorma kanina, pero I hope the truth will always set us free. Pag nasa mabuti tayo, it will always set us free. Pag nasa righteousness tayo, it will always free us. Ganun din. Okay, sa karamdaman. Kapag malinis ka, hindi ka magkakasakit. Okay? It's a choice. Yung pagkakasakit sa panahon ng COVID, yes, it's a choice. It's either na lumabas ka, huwag ka mag-social distancing, huwag ka mag-mask, maging pasaway ka, okay? Then you'll get it as a choice. Or you risk your life. No. Okay, punta tayo din sa, sa sinasabi ng Biblia. Sa Isaiah 45:7, I form the light and create darkness. Okay, so nililino ng Diyos na ang nilikha niya ay nandyan lahat. Balanse yan. Nasa atin yan. It's for us for the picking. Okay? Pwede kang kumuha ng lason, kainin mo lason. Pwede kang kumuha ng mansanas o ano mo masarap na bagay, kainin mo. Pwede kang kumain ng mga organic plants, organic food, or pwedeng puro fats at saka puro junk food ang kainin mo. So, it's your choice. Hindi ka pupwersahin ng Diyos na ito kainin mo. Pero sasabihin lang sa'yo ng Diyos, ano yung bawal, ano yung pwede, ano yung maganda. Bakit? Dahil authoritarian siya? No! Dahil alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Alam nyo kasi, may causality ang lahat ng bagay. It's a cause and effect. Mamaya discuss natin yan. Pero bago lahat, pumunta muna tayo sa Word of God. Sabi niya, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is no God beside me. I am the Lord and there is none. I form the light and create darkness. Tandaan niya na. Pero ito itong matindi. I make peace and create evil. Marami mga theologians, tatalo dyan. Sabi, hindi naman evil in Diyos. Sabi, evil in Diyos. Look, malinaw sa salita ng Diyos. Nasabi lang, hindi, ano yan, yung evil dyan ay I create calamity. Okay. Kanya-kanya, kesyo calamity yan, that's still evil, di ba? Sabi, evil, something that is not good, something that is detrimental to us, or something that is not welcome to all of us. That's evil for us. Evil is a general term. At ang sinabi ng Diyos, I create peace, I make peace, and create evil. I make peace. O ilang taon tayo may peace? Di ba? Ang mga churches may peace. Ilang taon tayo na malaya, di ba? O ngayon, meron ng freedom. Meron ng lalaki, sa lalaki, pwede na mag-asawa. Tapos yung mga LGBTs, mga rights, kung ano-ano na naglabas sa mga batas. Lahat ng tao yung gusto na masunod. Sige, pupus nila na ipupus yan. Kahit mali, basta gusto nila. Diba? May peace. Pero I create evil. Bakit? Yung evil, nag-i-stop yan Pag sumusobra ka, nakakalusing ka. Okay, look at that COVID. Wala na mga prutas, di ba? Yung mga bats, ano kinakain nila? Prutas. Naputol ang mga puno. Wala na sila makain ng mga pagkain na magsasave sa kanila. Di ba? Masyado nang dinevastate natin yung environment. So yung mga bats na yan, wala na nakakain ng mga prutas na sabihin na natin na magpapagaling sa kanila. So nagkakasakit sila. O tapos kinakain sila ng tao. So ang tao nagkakasakit. So, sino may kasalanan? Diyos? No. Walang kasalanan ng Diyos to. It's our choice. Okay? Pagkatapos ang masama dito, yung mga sakit, pinag-aaralan pa ng tao. Iniisip ako pa paano pagkakakitaan. Itong sakit na to, o minsan yung masasama, iniisip pa paanong gagawing biochemical warfare kung mga sakit na to. Nakita mo ang tao? God is not a God of evil. God is a very good God. Nilikha niya ang mundo. Sabi ng Diyos, sabi ng Bible sa Genesis,
And it was perfect. The world is perfect. Bakit perfect? Because everything is there. Okay? Kung wala lahat, kung walang evil, hindi perfect. Bakit? Kasi wala kang choice. Okay? Wala kang choice. Pero look, God is always there for us. Kailangan lang tumingala tayo. Sabi nga ng Biblia sa Romans 1:20, sabi doon, ang lahat ng bagay upo sa Diyos ay ipinarada ng Diyos sa tao, pinakita na ng Diyos sa kalikasan para ang tao ay maniwala na mayroong Diyos. Pero ano ginawa ng tao? They choose not to obey. They choose not to seek God. Puro selfishness. Ilang taon tayo mabubuhay sa mundo? 70 years? 108? 120? And then we die? Kaya nga sabi sa Bible sa Ecclesiastes, seek God in the days of your youth. Hanggat may lakas ka, hanapin mo ang Diyos. No, ang gagawin na iba. Kung kailan matanda na, saka gusto mag-serve ng God. Kung kailan mamamatay na, saka nagpe-pray, saka gusto magsimba. No, sabi nga, in the days of your youth, you serve God. Ano ginagawa ng tao? No, we are so selfish. Okay, yung pandemic na yan, it was brought about by our selfishness. It was brought about by man's greed. Ang sabi ng Diyos, balik tayo ha. I create peace, I create evil. Bakit? Kasi ang Diyos ay may likha ng lahat. So, merong command responsibility. Pero hindi porke may command responsibility, siya yung gumawa ng evil sa buhay natin. Kasi, kaya lang may evil because it's like that virus. Nandyan lang yung mga virus na yan eh. You can tap it. Okay? Nung create ang God ang mundo, nandyan na lahat yan eh. Actually, sabi nga, nag-usap kami ng misis ko kahapon eh. Sabi nga, nagbabasa raw siya, nakita niya raw, na meron daw mga virus na natutulog lang sa yelo eh. Na pag natunaw yung yelo, naglalabasan eh. See? Yes, everything is just there. Kaya itong 3G na to, okay? Yung internet na yan, alam ba ng mga naunang tao yan? Hindi. Pero it's there. Huh? It's already there. And man was able to tap it. Okay? Man can always tap the good things in life. Man can always tap the bad things in life. So nasa atin, whatever we tap, nasa atin kung ano ang kukunin natin. Yung babalik tayo sa story ng Genesis eh. Yung mansanas niya, tsaka, hindi yun eh. Yung Genesis na yan, pinag-uusapan yan, ikaw at ako. Yung choices natin every day, whether to obey God or not, to choose the right or the wrong, to choose evil or good. Yan ang buhay. That's what Genesis is talking about. Genesis is not about history. It's about the human nature. Tapos sinisi ni Adam si Eve, di ba? Sinisi ni Eve yung serpent. Tapos sinisi ng serpent. Sabi ng serpent, sino ba gumawa sa akin sa loob ng serpent, no? So that's what happens. God takes responsibility for everything. Pero man, tayo, no way. We don't take responsibility for our actions. Diba? We always say, oh, God yan. Pinarurusahan tayo ng Diyos, pinepwersa tayo ng Diyos. Yung mga atheist, pinagtatawanan tayo. Kaya, yung Diyos pala, ang sama ng Diyos nyo. No, God is not bad. God is so good. He created the good in us, the evil in us, and everything. So, everything becomes perfect. Okay? Everything is perfect. Ganon kabuti ang Diyos. Sabi niya, I form light, create darkness, I make peace, and create evil. Okay. So, nandun yung command responsibility. Pag-aralan natin, so, may nagsabi sa akin, tignan natin kung scientific yung sinasabi niyong yan. Yes, this is scientific. You know why? The physical law states, cause and effect. For every action, there is a reaction. Ano yung sabihin nun? Sa bawat kilos ng tao, may nangyayaring masama o mabuti. Depende sa kanyang kilos. Okay? No, sa reaction ng gobyerno, nag-react sa sakit. Yung reaction ng gobyerno, magkakaroon ng effect yun sa tao. Either good or bad. Merong bad, merong good. Di ba? Pero mas maraming good kasi konti lang ang
masasaktan. Natututo ang taong mag-ingat, naiingatan ng mga buhay ng tao. Pero kung masama ang gobyerno, sabi ng gobyerno, sige, hayaan sila magkandamatay para konti na lang tayo dito sa mundo. Mag-quarantine tayo, hayaan sila magkandamatay niyan. Sunugin natin na sunugin yan. At least para wala tayong gagasusan. Pero hindi. Ang gobyerno natin natataranta, government is created for good. At I support the move of the government. Tama yung ginagawa nila. Okay? So, pasok tayo dun sa sinasabing command responsibility, physical law and effect, yung kung anong ginawa mo, babalik sa'yo. Kaya nga sabi ng Panginoon do good unto others kung anong gusto mong gawing mabuti sa'yo. Hindi negative Don't do. Hindi sinabi, don't do. Ang ginawa ni Jesus, do. Act. Kumilos sa ikabubuti ng kapwa-tao. That is the very point of the Lord. Okay? So, sa yung I make peace and create evil, makikita natin yung command responsibility ng Diyos. Makikita natin yung totoo na it's just because of the physical law na kaya nangyayari sa atin ito, masamang bagay na ito. Okay? And then, tandaan natin, walang intensyon ng Diyos na masama sa tao. Ang sabi nga ng Bible, sabi, ang gusto niya lahat ng tao maligtas. Okay? Lahat ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. It is an offer to all people. At ang Diyos nakakalam nun, how He gives everlasting life to all men. Malalim yan. It's debatable to some. Pero I know and I believe that all men will receive everlasting life according to God's time, according to God's design. Kaya lang, lahat tayo prodigal. Lahat tayo inaantay ng Diyos na manumbalik sa Kanya. That is reality. And that is the message of the story of the prodigal son kung pag-aaralan natin. Okay. Now, maraming mga prophetic utterances sa Bible. The prophets were given. Yun ang kinakausap ng Diyos. And then, yung mga prophets of all tells God's message to men. Pero sa panahon ngayon, wala na yung mga prophets. No? We have teachers who refers to the Word of God, no? Who talks about the Word of God, who reflects on the Word of God. Like us, no? We teach and preach the Word of God. Actually, yung mga narinig nyo, yung mga prophecy na yan, these are only deductions, no? Mga interpretations yan ng mga tao. Okay? So, mga prophecy, napakaraming prophecy, kaya mga false prophet na Kasi, yung tiwala nila sa sarili nila, napakarami. No. Magtiwala lang tayo sa salita ng Diyos. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba sinasabi ng siyensya? Nasa balahan si lahat yan. Bakit? Ang Diyos ay nangungusap sa magitan ng written word, sa magitan ng history, sa magitan ng conscience, sa magitan ng experience, sa magitan ng common sense. Okay? There are so many things na po pwede natin engage yung ating kaunawaan sa salita ng Diyos. Sa realidad. 5 bagay yan. Hindi po pwedeng Biblia lang, tapos wala ng common sense. Hindi pwedeng Biblia lang, tapos wala ng history, a sense of history. Hindi po pwedeng Biblia lang, pero walang experience. Ang sabi ni Paul, you are without power. Okay? Nagpe-pray ka, pero walang kasagutan. So where is the power of your prayer? Okay? Nagpe-pray ka para sa may sakit, para gumaling, tapos hindi gumagaling. Where is the power of your prayer? Okay? So kung pag-aaralan natin, ang sabi ng Biblia, God came with power. And the Christian life is a powerful life. Tandaan niya. If we are consistent with the Lord. It gives us wisdom. It gives us the right direction. It gives us answers. It prevents us from all these things that may harm us. Napakabuti ng Diyos. Okay? So, ngayon, ano bang aim? So, lilinawin natin. Babalik tayo Ang Diyos ang may likha ng masama, ng mabuti. Pero hindi ang Diyos ang nagkokos niyan sa buhay natin. Tayo ang nagkokos ng masama sa buhay natin. Hindi ang Diyos. Okay? Listen Tayo ang nagkokos. Ang taong nagkokos.
hindi ang Diyos. Kaya kung babasahin niyo, binasa ko yan yung tungkol sa plague. Ang sabi ng Diyos, because. Ano yung sabihin? Lahat ng salot, dumating sa buhay ng tao, dahil sa tao. Hindi dahil sa Diyos. Hindi dahil gusto tayong puwersahin ng Diyos. Okay? Hindi ganun ang Diyos. God is a loving God. Kaya nga may mga tao na pumapatay ng kapwa, nakaya lang ng Diyos. So, sige, pumatay ka. Napatay siya, sige, ako bahala sa pinatay mo. See? Alam nyo, marami tayong wisdom na pwedeng i-discuss, pero we cannot discuss it in a nutshell sa ngayon. Now, pumunta tayo dun sa sinasabi dito sa verse 8. Sa 7, sabi, the Lord do all these things. Verse 8. Okay. Isaiah 45:8. Drop down ye heavens from above, and let the skies pour down righteousness. Let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together. I, the Lord, have created it. Okay, ano yung sabihin nun? Sabi ng Panginoon, mula sa langit, hayaan nyo na ang mga kaalapaapan ay magbagsak ng katwiran sa mga tao. Buksan ng tao ang kanyang sarili at hayaang pumasok ang kaligtasan ng Diyos. Napakaganda, di ba? Sabi, out of the heavens comes down righteousness. Ano yung sabihin? Lahat ng mga bagay na nangyari sa mundo, hinahayaan ng Diyos na mangyari so that the righteousness of God will prevail. So that the righteousness of God will come upon us, will reign over us. Okay, what is righteousness? Sabi nga, cleanliness is next to godliness. Godliness is righteousness. Cleanliness is God. Okay, bakit pa nakakaletse-letse tayo mga tao rito? Because we're not clean. Okay? Pumasok ang AIDS. Bakit? Bakit nagkaroon ng AIDS? Di ba sakit siya ng homosexuality, lasciviousness, overindulgence in sexual sins. Pumasok yung sakit niya. Okay? Ngayon, ito namang kung ano-anong sakit yan. Swine fever na yan sa mga hayop. Bakit pumapasok yan, ng mga fever na yan? Sabi nga sa inyo, merong cause yan at yan ang effect. Hindi dahil sa ayaw ng Diyos kumain tayo ng baboy. Sabihin na iba, kaya ayaw tayo No, ang baboy nung araw talagang ipinagbawal sapagkat walang domesticated animals noon katulad ngayon na ang baboy domesticated. Okay, talaga pag merong swine fever, hindi po pwede kainin yan, di ba? It's not fit for human consumption. Kaya nagkaroon ng pagbabawal ng Diyos. Now, pag malinis, anumang bagay, sabi ni Jesus, napapasok sa bibig mo, papasok sa tiyan mo at ilalabas mo naman, okay yan. Iba tao, pasok sa bibig, pasok sa tiyan, punta sa sistema, sakit ang inaabot, hindi inilalabas sa puwet. Yun, uncleanness yun. So, we have to be careful with what we eat, what we drink, what we consume. Ang sinasabi ni Jesus, ang dapat i-consume na natin is something that is good for us. So, ayan, nagpasukan yung virus na yan. Diba? Kung ano na kinakain ng tao Bakit? Kasi mahirap ang pagkain sa kanila, mahirap daw sa China, etc. Okay, look. Walang mahirap sa isang taong masipag. Kaya tao, mahirap. Generally, dahil tamad. Yung iba, biktima ng pananamantala ng iba. Let's say, biktima ng gobyerno, biktima ng kasakiman, greed. Yan ang yan ang problema sa tao. Yung mapanglamang sa kapwa. Kaya nagkakaroon tayo ng mga problema kahit sa politiko. Laging sarili ang inuuna. Para bang kumakain sila ng isang sakong bigas araw-araw. Ganun sila katatakaw. No? Para bang wala ng kabusugan yan. Ang sinasabi, ang tawag dyan sabi yung kaibigan ko na nagbabible study rin, mga hid-hid. He uses the word hid-hid. Bakit? Walang kabusugan Mga taong walang pakundangan sa kapwa. Okay, pasok tayo dun sa sinasabi sa verse 8. Ang sabi ganyan, the aim of God is righteousness, cleanliness.
Why? Because in righteousness and cleanliness, there is salvation. There is healing. Okay? Ang sabi ganyan sa Biblia, pag merong may sakit, itawag mo yung matatanda. Ba't matatanda? Kasi ang matatanda may experience. Noong araw, wala naman yung mga doktor-doktor na sinasabi mga katulad na nagtapos sa mga medicine yan eh. Noong araw, ang naggagamot yung matatanda and they learn from their experience. Patago matatanda. Okay. At ang sabi niya, pahiran na langis. So, what is that langis? It means oil. It means medicine. It means cure. It means something that can be good to the person who is sick. Iba, hindi. Pahid lang spray. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, administer something for the sick. And then pray. And the prayer, sabi niyan, of faith heals the person. Yan, see? So, kailangan ng medication and prayer. Medication. Ang problema sa panahon natin, pag sa medication, pharmaceuticals, no. The food, sabi ni Socrates, the food you eat is your medicine. And your medicine is the food you eat. Depende sa kinakain mo. Pag may sakit ka, kumain ka ng masustansya. No. Kumain ka, ako, nung araw, bata ako, pag nilalagnat ako, tatanong ko nanay ko, ano bang gusto mo, anak? Kasi alam niya, walang panlasa. Pag may lagnat ka, wala kang panlasa eh. Yung gusto ko yung pritong itlog at saka yung ketchup na i-advertise ko na yung matamis-tamis na siya, yung Del Monte. Re-request ko na, luluto na nanay ka. Kahit na may lagnat ako, pag yan ang inihanda mo sa akin, kakainin ko talaga yan. Ang problema sa mga may sakit ngayon, ano ginagawa ng mga doktor? Ginugutom. Pero ano ba sa gamot sa tao? Nutrition. Diba? Tapos, ano pa? Mga halamang gamot, nakalimutan na natin, Pilipino tayo. Endemic sa atin yan, sa atin yan. Anong ginawa natin? Puro imported, puro kolonyal ang takbo ng utak natin. Lahat na ng gamot na nabibili sa butika. Pag wala ng mercury drug, mamamatay na tayo, ganun. Mali po yun. Bakit? Okay. Ayan, dahon ng bayabas, dikdikin mo yan. Pakuluan mo, inumin mo. Haluan mo ng luya. Magdikdik ka ng bawang. Tanglad. Ang daming gamot na makakatulong sa katawan ng tao. Kahit ngayon lalo na may Facebook, it's available to us. Mag-aral kayo. Makikita nyo yung mga gamot, mga remedies na pwedeng gamitin. Sabi ng doktor, wala pang gamot. Wala talagang gamot. Ba't di subukan yung mga halamang gamot na yung halaman, mga herbal remedies. No? Makakatulong yan. Bakit? Kasi pagkain yan ng katawan. Ang lumalaban sa sakit, ito tandaan nyo. Ang lumalaban sa sakit, hindi gamot. Ang ina-arrest ng gamot, yung symptoms. Lagnat ka, para sa symptoms lang. Kung ano yung symptoms. Pero hindi gamot ang Western medicine. Ang nagpapagaling at lumalaban sa sakit, yung katawan natin. Okay. Kahit sinong doktor, makikipagtalo ko dyan. Immunity, ang labanan sa sakit. Boost your immune system. Alam ng doktor yan. Gamot ka ng gamot. Tapos yung immune system mo, wala rin. Di ba? Ano mangyari? Naluluto ka sa gamot. Tapos habang namamatay ang cells mo, hindi nare-rejuvenate. Kailangan ma-rejuvenate yung cells natin. Di ba? Kaya tama, dapat meron ka ang mga halamang gamot. No? Tapos yung kape, yan, si Ate Norma ko. Ang iniinom niya ng kape, yung Barako coffee na galing sa amin. Di ba? Ang Ate Julie naman, ang iniinom, yung malunggay green tea. Napakahusay niya. Ang asawa ko, nagka-pneumonia, 1/4 ng lungs. Puno ng plema. Pinadoktor ko, binigyan ng antibiotic after 2 weeks. Nagulat ang doktor, gumaling agad. Sabi, ano nangyari dito? Bakit? Malakas ang immune system niya kasi araw-araw umiinom siya ng organic tea na tanim lang namin dito sa Bakuran. Masipin mo yun? Ngayon wala na ang tao. Parang mga ibon. Nagtatayo ng bahay, parang nasa kulungan. Walang bakuran, walang taniman, walang halaman. Ano nangyari sa tao? Nakakatingin na. Yun ang nakakalungkot. Nakalimutan nating mahalin ang ating environment. Naging selfish tayo. Gumawa tayo ng mga sarili nating kulungan. Ganon. Ako sa akin, totoo lang.
Ito, katulad dito, 300 square meter. Ang bahay, nasa ano lang, 100, yung 200, bakura na. Saya-saya, di ba? Tanim ka, magtanim maghapon. Hindi ka magugutom, basta may tanim ka. Okay? Kaya magandang buhay kapag ka nasusunod yung balance ng nature. Okay? So balik tayo sa verse 8. Sabi nga, righteousness and salvation. Alam niyo yung cleanliness, may kinalaman niya sa physical cleanliness. Moral cleanliness. Okay, nagkakasala tayo, pero God is always there to forgive us. We are weak. Hindi ko sinasabi perfect ako, kayo. Kaya nga, ganito lang itsura ko. Bakit? I don't want to appear very holy or holy. I'm not a holy man. I am a Bible teacher. I consider myself as a teacher of the Word of God. I'm not a holy man. Pare-pareho tayo. We sin. But Jesus is there to forgive us. Okay? Nagsisikap tayo hanggang nagiging sanay na tayo na gumawa ng mabuti. Okay? Doing good is, sabi natin, becomes natural. It becomes inherent na. It becomes our regular practice. Okay? Cleanliness should be physical, moral, and spiritual. This pandemic thing is brought about by greed, selfishness, and godlessness. Okay? Bakit greed? O, di ba? Kaya naman nagkaroon ng mga ganyang sakit eh. Yung iba, dinidiscover yung paggamot sa sakit para kumita. Nagdidiscover na ng sakit. Para, yung diabetes, yung diabetes ha. Pag nagka-diabetes ka, punta ka sa doktor. Check up, 500. Gamot. Habang buhay kang nagagamot. Habang buhay ka. Pero walang gamot sa diabetes. Di ba? O, pumasok ang Eastern medicine. Halamang gamot. O, nagagalingan yung diabetes. Hindi nagiging issue. Ang mga tao, nagiging normal ang buhay. Di ba? Alam mo yung mga pharmaceutical, okay yan. Ang problema, negosyo na una. Ganon din ang mga churches. Pag ang salita ng Diyos, ginawang negosyo. Wala na. Patay na tayo dyan. Okay? Okay. Di-discuss kayo mamaya. Madadalin natin yan. Pag-usapan na. Bakit? Pasok tayo sa conclusion ng mga bagay-bagay. Eto. Ang sabi sa 1 Chronicles 7:14. Listen. Iwan na natin tong sabi, summarize natin ha. Sabi ng Diyos, I create evil, I create peace. Okay? Ngayon may mga evil. Normal yan sa buhay ng tao. Ang ginagawa ng mga maraming Kristiyano, darating ng Diyos, darating. No, Jesus is already here. Ha? Nandito na siya. Ang Holy Spirit niya, binibigay niya sa lahat ng tumatanggap sa Kanya. Kung hindi mo pa natanggap si Jesus personally, receive Him personally, spiritually. Sabi mo sa akin, Lord Jesus, I ask you to come into my heart. Linisin mo po ako physically, spiritually, and morally. Forgive me for my sins. Come into my heart, O Lord, I pray. Ang sabi ni Jesus, I knock at the door of your life. If any man listens, I will come into him and I will dine with him. Ibig sabihin, I will live with him. Jesus wants to come into your life. So what do you do? What do we do? We receive him. We ask him to come into our lives and be with us, to cleanse us every day, to be our companion. Ano ginawa ng tao? Ginawa ng religion. 10 ganito, panalangin mo, 10 ganon. Diba? Pumunta ka rito, magpunta ka ron, kailangan magsimba ka, kailangan magbigay ka, kailangan mo ng ganito, pag sinilang ka, kailangan pag 12 anyos ka, ganito gawin mo, kailangan magpahanda ka sa piyesta, kailangan pag bago ka para makatiyak ka. Ang daming requirement ng tao para makalapit sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, I come that you may have life, sabi ni Jesus Christ. Yung si Jesus Christ, napako sa cross, yung temple, nahati yung kurtina ng Holy of Holies. Bakit? Because man can come to God direct. Hindi natin kailangan ng padrino. Yung sabi mo, lalapit ka pa kay, lalapit ka pa kay Maria, o lalapit ka pa sa Santo Niño, o lalapit ka pa saan-saan para makarating sa Diyos. Walang ganung batasan Diyos. Ang gusto ng Diyos, we come to Him. With or without religion, you can go to God. Okay? Bakit binigay si Jesus Christ
Kasi si Jesus Christ is the personification of God. Para makilala natin, magkaroon tayo ng konkretong kaalaman tungkol sa Diyos. There is only one God, and that is God Himself. Sabi ng Diyos I am the Lord God, there is no one else. And who is Jesus? Jesus is God because He is the very personification of God. Okay, sa ibang topic, didiscuss natin. Kung may question kayo, drop nyo lang, sasagutin ko yan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay, pasok tayo doon sa isang verse na lagi nating narinig ngayon sa gitna ng pandemic na yan. Ang sabi sa 2 Corinthians 7:14, babasahin ko Ang sabi rito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Okay? Sabi ng Panginoon bubuksan ko ang aking mata at ang aking tenga at makikinig sa inyong mga dalangin. Bakit daw? Ano ang condition? Ang sabi diyan, kung ang mga taong tinatawag sa aking pangalan ay tatawag sa akin at magpapakumbaba at mananalangin at hahanapin ang aking mukha at sila ay tatalikod sa kanang pagkakasala, makikinig ako sa kanila mula sa langit at patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at gagamutin ko, pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Napakaganda na sinasabi niya. So, actually, this COVID thing is God's message first to the world. Do not be greedy. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya lahat apektado. Let us help one another. The world is trying to help one another. It's trying to contain this. The world is becoming one. Yung mga mayayaman, naglalabas ng pera, tumutulong. Okay? Namamatay, mayaman, mahirap, doktor, mahirap, walang pinipili Doktor, UP professor, kahapon, namatay. Diba? Tapos ano pa? Mayaman. Okay? Mga vice president pa. Lahat apektado So God is talking to the world. Love the world. Yung sabihin, mahalin yung earth, Mother Earth. Yan ang ibig sabihin ng alam niyan. Take care of it. Don't be greedy. Okay? Ingatan natin ang ating kapaligiran. Huwag nating pagsamantalahan. Sapagkat sa huli tayo rin po maapektuhan ng mga bagay na yan. Ngayon, message saan? Sa Christian. Sabi, if my people. Sino ba yung people na sinasabi ng Diyos dyan? Okay? Sino yung people? People who call themselves as Christians. God is talking to Christians in these days of sa COVID niyan. Anong sinasabi ng Diyos? One, ito sinasabi ng Diyos. The gospel needs no logistics. Yung virus, may logistic ba yan? Nag-campaign ba yan para sa pera, para kumalat siya? Nagtayo ba siya ng mga simbahan para kumalat siya? O, sagutin niyo ako. Yung virus bang yan nangampanya para kumalat siya? December, January, February, March, buong mundo na, pandemic na. O, tumawag ba siya sa United Nations o sa mga churches para tulungan siyang kumalat siya? Hindi Ano nangyari sa kanya? Nag-multiply siya sa sarili niya. Sa isang tao, maghahawa ng dalawa. Anong Christians? So, tusin, si Jesus ang original yan, di ba? Ang sabi ni Jesus, go and make disciples. Yung mga alagad, magwiwin. Tapos yung magwin ng alagad, magwiwin. Kaya ang Christianity was all over the world. It became, sabi na natin, quote-unquote, pandemic. Di ba? Ang Christianism went throughout the world. Bakit? Because of discipleship. Ang mga tao, ang isa, nagkwento, hawa-hawa na. Kaya naalaman, nakilala ng tao, si Jesus Christ. Okay. Anong ginawa ng tao ngayon? Anong ginawa?
Okay, tuloy tayo. Ano ganyan tao? Dinaan sa logistics. Okay. Dinaan sa logistics, kailangan may pera para humayo at mangaral ng salita ng Diyos. No way. Sabi ng Diyos, tingnan mo si virus. Lumalaganap. Walang logistics. Hindi kailangan ng tithes. Hindi kailangan ng pera. Gumagana. Diba? Yan ang problema sa atin ngayon. Ang gospel, ang sabi ng Biblia, sinasabi dyan sa atin, the gospel needs no professionalism. Anong sabihin? Ang salita ng Diyos, hindi kailangan i-professionalize yan. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay calling, hindi yan educational opportunity o job opportunity, hindi yan economic opportunity. Diba? Ay, minsan ngayon, yung mayayaman na nakaka-afford. Bakit? Mahihirap hindi na makapunta sa simbahan. Ba't nahihiya? Walang damit Bakit? Air condition. Mga nasa mall. Diba? Sino nakikinabang sa simbahan ngayon? Gawain ba ng Diyos? Hindi. Tablerya. Hardware. Lahat ng tinutulong ng tao sa simbahan, saan napupunta? Nagtatayo tayo ng kanya-kanya nating Tower of Babels. Diba? Hanggang sa punto na hindi magkaintindihan yung leadership. Dahil hindi nagkaintindihan, mag-i-split yung mga churches. Diba? Diba Tower of Babel yan? Mga Tower of Babels ang itinatayo natin to the point na nag-i-split tayo dahil hindi tayo magkaintindihan. Because that is not the will of God. The New Testament church has house churches. They build homes. Inuuna yung pamilya, nandun sila nagpe-pray. Kaya ano nangyari yan? Home quarantine. Diba? Sabi ng Diyos, home quarantine kayo. Ang pangaralan nyo, asawa nyo, anak nyo, pamilya nyo. Sa bahay kayo mag-worship. Amen? Ayun ang dapat Ano nangyari? Punta kayo dito, nagsusulutan. Itong pinagmiministeran ko. Ang church sa isang lugar, siguro siya hanggang 12. Nagkukumpetensya sa isa't isa. Kanya-kanyang kawan. Nagnanakawan pa ng kawan ng may kawan. Mali yun. Iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang mensahe ng Diyos. At yan ay ang kabutihan. Ang pag-ibig sa Diyos. Ang batas ay simple. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. And love your neighbor as yourself. Wala nang ibang batas na iniwan si Jesus Christ. Hindi nagtayo ng church si Jesus Christ. Hindi siya nagtayo ng congregation. Hindi siya nagtayo ng fellowship. Ano nangyari? Pumasok ang politiko. Nagtayo ng mga churches, mga building. Nagsimula sa pinakamatandang iglesia ng Kristyanismo, sa Orthodox, tapos Roman Catholic. Tapos nag-split. Tapos nagkanya-kanya ding mga iglesia at kanya-kanyang mga talim ng tanim. Okay? That's not really the way of God. Dapat ngayon namulat tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat ipamigay natin ng libre malaya. Yung mga itinutulong natin sa simbahan, ito, masasaktan yung mga nagpapastor sa akin, sorry po. Hindi sa tutulong yung simbahan, yung kapitbahay nyo, walang ulam, walang bigas. Hatidan nyo. At sabihin nyo, mahal sila ng Panginoon. Testify to them. Reach out to them. Anong binubuhay natin? Mga building, mga air condition. It's masyado ng professionalismo. Ano ngayon? Nagagalit ang Diyos. Okay, this is prophetic utterance. Out of Out of, sabi natin, deduction. Prophetic utterance out of deduction, out of interpretation. Aminin ko na yan. Bakit? From where do we deduct this? Katulad nga, home quarantine tayo. Wala, bawal ang pagsisimba. Ba't kung magsisimba ka, makakahawa ka? Volunteer, lahat ng Christians, pati ang PCEC, nag-declare, we encourage we discourage. Sabi sa Hebrews 10:25, encouraging one another. Sabi ng mga government, sabi ng Christian leader, we discourage assemblies. See? Discouraging one another yan. We have to encourage. Encourage katulad yan, live stream. Encourage fellowship, group chats. We encourage gathering in many different ways. Hindi naman kailangan na magkita-kita Pero look, God is telling us something. You don't need this building to worship God. You don't need to build buildings, buy properties. Ginawa na ng pinakamalaking church niyan. Sorry, I have to mention this.
The Roman Catholic Church. It has even built its own city, di ba? Oh. Ang sabi pa dun sa not even the gates of hell shall prevail against it. But look, the gates of hell is already there and they are dying. Currently, alam ko, 16 na pari na namamatay dahil sa COVID niya. We don't need buildings to serve God. We don't need to professionalize the gospel. Yan ang pinakamalaking kasalanan ng churches today. Na puno na ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, it's about time you go back to your home churches, house churches. Okay, kung may pastors should visit these churches, these house churches, fellowship with them, encourage them. Okay, siguro yung mga organization na Christian, tama yung nangyayari na they build schools, Christian schools. That's good. It helps people. Pero sabihin mo, yung nangyayari ngayon, building Tower of Babels, splitting every time. It's been so long, tagal na nangyayari yan. Hindi nagkakanuman, split dito, split doon. Diba? Ganyan na nangyayari sa Tower of Babel. Kanya-kanya sila. Ito ang kasalanan ng maraming tao, Kristiyano. Kaya sabi, if my people who are called by my name shall humble themselves. Bakit? Kanya-kanya tayong yabang eh. Mga nakakurbata tayo, gaganda ng mga barong natin. Pag nag-preach tayo, nakatikas tayo, para tayong hindi nagkakasala. Diba? Mali yun. We have to be with the people, we serve the people, to be among the people, servants of the people. Ngayon hindi magpapastor pag walang sweldo. Magkano ang sweldo ng pastor? Pastor, kailangan 30,000. Kailangan may kotse, kailangan ito, may opisina, may pasok. Naku. It's all about professionalism. No. Itong si COVID, gumagana without logistics. Let's go back to home churching, to house churching. Let's build our homes. Let's build our Christian family. Let's go back to righteousness and be healed. Okay, kung may mga tanong kayo, drop nyo lang sa thread na to. I will try to answer it. And then kung meron mang gusto kayong mga future topic, sige, discuss natin. So, let's summarize this as we end. Sabi nga sa inyo, 1 hour lang. God created good and evil. That's written. Hindi mo na kailangan ipaliwanag yan. It is there. That's why the world is so perfect. It has all the ingredients for man to choose between good and evil. The law of physics tells us for every action there is a reaction. So it's up for you to choose good so that the reaction will be good for your life. Bakit gusto ng Diyos na maging masunurin tayo? Kasi tayo ang magbe-benefit. Katulad ng gobyerno. Galit ka sa mati ka sa ulo. Gustong sumunod tayo. Padala na ng mga military. Bakit? Because it is for our own good. Okay? Pero ang Diyos hindi ganun. Hayaan ka niyang magkabale-balentong. Hayaan ka niya. Hindi ka niya po pwersahin. Inaantay ka niyang bumalik sa kanya. Kung ang Diyos masusunod, hayaan niya magka-COVID kayo. COVID tayo dyan. Kasakit tayo dyan hanggang hindi tayo sumusuko. Pero mabuti ang Diyos, di ba? Naglikha siya ng government. Di ba? Para mayroong mga tao na matutong magmalasakit. Kaya ang government natin magmamalasakit. Yeah? So that's good enough. Ganun din, pag malasakit tayo sa citizen. Okay? It is up to us to choose between good and evil. So right now, yan ang totoo niyan. Ngayon, itong COVID na to, hindi Diyos ang may padala ng COVID niyan. Sa panahon ng Old Testament, nangyayari mga plagues. Ngayong New Testament at sa panahon natin, nasa biyaya tayo. Ang Diyos nag-aantay lang.
Hayaan niya lahat ng mga bagay mangyari para kilalanin natin siya. So the message of God is, come unto me all that ye are troubled and are heavily laden, and I will give you rest. Yan ang sinasabi na God. Sa mga hindi pa naranasan tanggapin si Jesus, papasok sa puso. He's coming to my heart. Bitaw mo na yung religion. Bitaw mo naman kung anong inaasahan mo, mga padri-padrino. Go to God direct in the name of Jesus. Ang sabi ni Jesus, whatever you ask to the Father in my name, I will do it for you. So, try Jesus. Okay? Wala namang mawala sa'yo, di ba? Just try Jesus. Accept it naman. Lord Jesus, come into my heart. Be the Lord of my life. Right now. Forgive me for my sins. And help me in this time. In Jesus' name. Amen. Ano? And then, ito, sasabihin sa'yo, you will get answered prayers. You will experience victorious lives. And then to the Christians, pasensya na kayo kung medyo diretso kong sinabi. Pero yan naman talaga ang totoo. Bumalik kayo sa New Testament. Bumalik tayo doon. Wala yung mga building na yan. Wala yung mga churches na palakihan yan. Wala yung pagaraan yan. Wala yung mga technology na yan. Ang technology ng Diyos, alam nyo nasaan? Nasa puso. Nasa isip. Nasa kaluluwa ng bawat tao. Wala sa cellphone. May iba hindi makapag-preach pag wala ng cellphone. Hindi na makapag-preach pag wala ng technology. Iba hindi na makapagsimba pag wala ng technology. Ang hinahanap, kailangan merong LCD screen. Diba? Kailangan may aircon. Kailangan merong banda. Kailangan may mga programa. Mali. Maling-mali po. Learn from COVID. COVID-19 spread throughout the world without a single logistic of its own. It just spread. Because COVID loves you so much. COVID loves people so much. Host niya yun. Diba? And if Christians loves people, you will spread the good news. You will share Jesus Christ. Okay? I hope if you can find time to review the video. And then if you can share the video for others para may matutunan sila, maging blessing sa kanila. Kung naging blessing sa inyo, share this video too. So God bless you. Adrian, salamat for being with me. Merciful, thank you. Carson, kamusta ba? This is Roses. Amy, Alintana Asuncion, salamat. Praise God, you're here. Merciful, salamat. Carson, purin ng Panginoon sa buhay mo, sipag mo Mumotor ka. Okay, Adrian, salamat. See? Answered prayer ka. Nagkaanak misis mo this year, di ba? Yun ang prayer mo. Tapos, lalaki, di ba? Amen. Tapos, okay ang anak mo. Praise God. The Lord answers your prayer. Adrian, yan Nating saradong, saradong religyoso yan Ayan, bukas na siya sa Panginoon. Paul Oak, hello. Edwin, pinsan. Hi. That's good. Okay. Okay. Tama, Nelboy. We should not blame God. God is not to be blamed. Talaga, Neng. Maraming matigas ang ulo talaga. Paano yun? Yes. Tama, it's about freedom and choices. Most of all. Okay? Kaya nasa tao kung ano ang kanyang pipiliin. Brad, pinsan. God bless you. Vilnet. Salamat. Nilboy. Hello. Salamat. Kian. Rene. I love your songs on Facebook. Salamat. Praise God. Hi, Evan. That's good. You've been watching the video.
I'm sorry I have to speak in the vernacular in Tagalog so that I can be very effective in reaching out to Filipinos right now. Ayan, okay. Maraming